bili lang yan ni Papa Mama, pero pahalagahan pa rin nila. Anong sense na sobrang daming pera mo na hindi mo alam kung totoo pa yung mga tao sa paligid mo? So good day. Hi guys, I'm your boy Jay-Z. Ito na naman, another episode na naman ng podcast. Meron na naman akong dinalaw ngayon. Biglaang dalaw. Bali, here's my guest. Kuya, pakilala ka? Yo, Russell nga pala. Makulit ng kalaklan dati, pero good boy na ngayon. Good boy na. Good boy na ngayon. Bali si Kuya Russell po is isa sa mga kuya ko. Mag-best friend yung parents namin and syempre, normally sa atin namang mga Pinoy, considered as pinsan na pag ganun. Bali kuya, kamusta kuya? Kamusta ang buhay? Ayos lang. Bali ngayong taon, 2025, matatapos na naman. Parang balita ko, maraming changes yung nangyari sa buhay mo ngayon. Ngayon ka rin bang taon kinasal o nung nakaraan taon pa? Siguro mga 2023 ba o 2024, mga ganun. Hindi mo na rin na... Oo, pero andito sa singsing ko yun eh. Aha. Kasi taga silipin natin. Sige. Feb 14, 2024. Ano yung mga changes na nangyari ngayong taon, kuya, sa buhay mo na nagkaroon ng malaking pagbabago when it comes sa routine mo sa buhay at saka sa mindsetting mo? Kasi ganito yan. Pag pumasok ka dun sa tinatawag nilang kasal, para ka lang nasa loob na ng isang box na pwede kang lumabas pero may limit, may oras. Kasi iniisip mo yung yung dalawang mag-asawa eh. Meron na kayong boundary, kumbaga hindi ka na binata, hindi ka na dalaga. Parang ganun. Pagdating naman sa mga mga galawan mo dati nung kabataan kaya kumpara sa ngayon na kasal ka, ano yung mga nabago or may mga na-stay or may nadagdag, meron ba? A little changes of scenery. Bali dito tayo ngayon sa loob kasi umambon ka ganina pero continuous tayo. Kasi pag nandun ka na kasi hindi ka na po buhay binata. Parang ako ngayon, trabaho, bahay. Kung magiinom man lang, dito ka lang sa bahay kasi expend mo na lang yung yung oras mo sa pamilya mo kaysa lumabas ka pa, di ba? Isipin mo, alabas ka, abala pa yon. Kung mapasarap ka, may kang gumising ng umaga. Oo. Tapos diba? bawas income pa yun pag di ka na pa. Tapos pag pumasok ka sa trabaho mo na zombie ka, ayun ang ayaw ko eh. Yung kagaya ng dati last work ko, di ba? Magkasama tayong dalawa, papasok ako doon, nag-operate ako, zombie tayo. Heavy equipment pa yung mga gamit mo doon yan, no? Tapos may hangover ka. So, delikado din talaga. Oo. Pero lupit mo ng time na yun na kahit may malakas kang hangover tapos heavy equipment yung ino-operate mo sa previous work na nakakapasok at nakakapag-function ka pa rin talaga ng maayos. Hindi, kailangan focus ka pa rin talaga kahit zombie ka. Kailangan drive ka pa rin, nagda-drive ka, tingin ka sa taas, ganyan. Kaya pa rin. Pero ngayon, wala pa rin kayong anak ni ate, wala pa kayong balak. Wala pa. Siguro, ganito lang yan. Sabi nga, may kasabihan, pag bumukol, uukol. Kasi hindi pa siguro binibigay sa amin ni God o ni Ama, ni Papa Jesus. Kasi siguro, hindi pa namin kaya. Number one, siguro, hindi pa namin kaya. Pero kaya na namin siguro, para sa amin Kaya hindi pa siguro kami binibigyan ng blessing. Siguro, nasa tamang panahon yun. Kami naman, hindi naman kami nagmamadali. Sana ibigay, di ba? Yun ang number one pray ko ngayon, taon talaga. Lagi kong pinipray yun. Number one yun, bigyan kami. Pangalawa, ingatan yung mga mahal ko sa buhay, sa kamahal niya sa buhay. Mas bigyan kami ng magandang pangatawan. Yun lang. Wala kami sakit. Ligtas kami sa araw-araw. Yun lang lagi kong pray. This year din kuya nangyari na nagkaroon ka ng tawag dito, change of work, di ba? Ngayon lang din yun. 2025 itong taon lang Ay, ito. 2025, okay. Nag-resign ako dati ko sa trabaho is February. Yan. Tapos, naghanap ako ng trabaho nun, di ba? Ngayon, company driver ako ngayon. Pero okay naman. Anong changes na mas nakabubuti ngayon compared sa previous job mo? Meron bang certain na changes na mas ikinaganda o parang feel mo same level lang din? Parang same level lang din kasi pag sa company talaga hindi mo maiwasan yung mga toxic na Pero nasa tao na lang din yan kung paano lalaruin, di ba? Paano mo i-enjoy yung yung pagpasok mo sa trabaho. Ang hirap din kasi naman pag pag pumasok ka, syempre bad trip ka, dapat hindi ganun. Good mood ka pa rin. Sabi nga, every araw-araw Sunday para good vibe di ba? Araw-araw Sunday. Araw-araw Sunday. Parang lang, dadaan mo lang sa tawa kahit bad trip ka, di ba? Oo. May ganun talaga nangyayari. May iba tayo kuya.
Alam ko din na habang palaki tayo, nag-start ka sa bike hanggang sa motor ngayon. When it comes to motorcycle, kuya, may question ako sa'yo. Ano yan? Totoo ba yung sinasabi nila na all goods pag stocks or yung sinasabi nila na wala ka lang talagang pambili Wala akong pabili. kaya Gusto mo lang kaya stock. gusto mo lang stock? Anong masasabi mo doon sa ano na yun, sa part na ganun? Unang-una, may kargado akong motor. Shout out dun sa mga mekaniko ko dyan. NND, saka Kuya Bakod. Shout out po. Pag kargado kasi, unang-una, kagaya ngayon, nasa pagamutan yung Mio ko. Gastos ko ngayon doon, yung piyesa ko pa lang ha, mababa. I-blurred mo na lang kung magkano yung gastos ko, baka makita ni ate mo eh. Itok mo na lang. Tuta lang natin yan. Nasa na agad yun. Okay. Yung pesa pa lang yun Wala pa yung labor. Wala pa yung labor. Mabigat kung sa kargado. Tapos stock naman kasi, ang stock kasi, maintenance lang ng stock. Ano lang, langis lang, mga, kung CBT, kung scooter yung gamit mo, CBT cleaning, panggilid, langis, gear oil, yun lang, gulong. Basic lang. Mga basic lang. Pero pag kargado ka na scooter, lagi ipanggilid. Sa akin na maintenance ko sa langis, 15 days kagad. Palit ako langis, 15 days. Kasi mabigat. Tapos isipin mo yung full tank ko na 200. 2 araw lang yun. Na full tank. Pero pag stock ang motor mo, kasi yung full tank mo is papalo ng, depende kasi sa ano mo, sa takbuhan mo. Mga 3 days or 4 days, mga ganyan yung takbuhan ng motor mo na full tank. Kagaya ngayon, stock yung gamit ko. Stock is good pero better than loaded. Yun nga yung sabi nila. Parang ano yung kuya, pag pag ang motor mo is loaded, anong hinahabol mo doon? Forma, angas, bilis? Ano ba talagang reason bakit nagpapasya yung mga motorcycle owner na magkarga ng mga unit nila? Kasi meron silang motor passion. Yung passion na sinasabi nila, parang gusto kong bumilis. Ako, para sa akin kasi pag overtaken, pag stock ang dala mo, kakapusing kayo ng overtake eh. Kumpara dun sa kargado, sa piga mo lang, talaga makaka-overtake ka. Yun yung advantage pero nasa proper paggamit pa rin ng kargado sa stock. Pero mas better, ikaw, kung nasa sayo rin, nasa tao lang din naman niya kung anong gusto niya. Kung kargado ba o stock eh. Mayroon naman akong naririnig sa iba na tawag dito, owner din ng mga sasakyan na it's rather, kaysa gumastos ako ng pyesa para kargahan yung unit ko, for example, yung unit nila is nasa below 200cc. Parang it is better na mamili na lang sila ng mga higher cc ng motor na, alam mo yun, na 400cc, gano'n, mas mabilis din. Kaysa magkarga sila sa unit nila. Kasi parang ang nangyayari daw is bumababa yung lifespan ng kargadong motor. Compared sa, kung bibili ka din naman, parang gusto nasa mo mas ganung range mabilis, din. parang ganon. Bibili na lang bumili ka talaga lang ng stock na mataas na cc. Depende rin kasi naman yan kung sa tao lang din, sa owner ng motor o sasakyan. Kasi habit yun eh. Paano ba to yun yung nila, yung passion nila. Passion, yung excitement nila pag ginagawa nilang alam mo yun, yung nakita mo yung motor mo, ay, ang ganda na nito. Parang parang pag tinignan mo, di ba, parang gumastos ka na malaki. Pag tinignan mo ganyan, ay, may kulang pa pala, sabi mo, di ba? Ayun na yan. Ayan na si Shopee yan. Ayan na. Order ka na yan. Si Orange Shop, no? Ano yun niya? Naisip mo rin ba dati nung nag-start ka magkarga ng mga unit mo na bahala kung sooner or later isampa to sa mga motor show, something ganun? Ay, hindi sa akin. Hindi ko naman inaano sa mga motor show. Sa akin, pansarili lang eh. Lalo na pag di ba, mga last year, siyempre, kabataan mo, medyo wala ka pa sa pag in-overtake ka, overtake mo, di ba? Mga ganon. Yun yung mga sumusubong ngayon na bagong bata. Minsan may nakasabay nga ako dito sa amin eh. Bata lang siya, naka-raider. Dala ko yung stock kong motor. Inaharot-harot niya. Ay, sabi ko, salamat ka. Wala yun. Wala yung kargado kong motor. Mapapalabang ka sana sa akin. Sabi ko sa kanya. Yung mga init din talaga ng mga kabataan ngayon, no? Yan, no? Kaya hindi na rin nakapagtataka na, hindi lang naman ngayon, even before naman, na pag mainit sa silinyador, kadalasan mga kabataan, nadidisgrasya talaga, tapos most of the time, ano pa talaga
talaga yung namamatay Oo, talaga. wala. Kasi hindi nga sabi nga natin, hindi naman natin hawak yung buhay natin eh. Oras-oras lang yan. Kaya doble talaga ingat dapat. Mhm. Para sa iyo, anong tamang edad na dapat nakakahawak na ng sariling unit, mapamotor man o sasakyan ng isang tao, ang isang kabataan? Di ba dapat pag nag-drive ka, unang-una may lisensya ka dapat. Sa akin naman, wala naman sa edad. Basta may lisensya ka. Basta alam mo yung proper na pag-drive, pagsuot ng helmet. Ako nga minsan, aminado ako, hindi ako nag-helmet eh. Oo, di ba? Ganun talaga eh. Pero di ba dapat sunod ka rin sa sa batas natin kasi mahihirap mahuli. Tapos yung proper na na edad siguro sa akin mga 18 basta mayroon ng agad. Basta may lisensya na. Oo. Kasi may mga nangyayari dati, especially bago naghigpit, di ba? Nakakakuha ng lisensya yung mga edad 18 kahit hindi pa talaga sila totally aware doon sa pagmamaneho, yung tamang disiplina sa daan. Parang isa yun sa primary causes kaya nagkakaroon talaga din ng disgrasya. Tapos lalo na pag nagkaroon ng sasakyan yan, kabataan, gigil. Tapos syempre, pakul, mainom. Di ba? Ayun yung nakakatakot eh. Kasi kahit ako, ranas ko yung exactly ganun na sinasabi natin eh. Kaya muntik-muntikan din talagang hindi maganda yung pangyayari eh. Kaya sabi kong ganun, ako siguro personally, naisip ko siguro, kasi ang mga ngayon, ang mga modern parent ngayon, talagang nagpo-provide sila ng sasakyan sa mga anak nila eh. Pansin mo yun sa mga bagong 18 anyos, 19 anyos eh. Parang feeling ko, it is better na kung gusto niya magkaroon ng unit, paghirapan niya. Magtrabaho ka, mag-aral ka. Kasi nandoon papasok yung papahalagahan niya yung unit niya kasi sarili niyang pera yun. Ayaw niyang magasgasan, ayaw niyang madisgrasya yan. Kasi pinaghirapan ko yan eh. Tsaka it takes time before niya mabili yun. Hindi kaya ng isang taon yun. Kahit sabihin mo nakagraduate ka, mag-start ka ng medyo above minimum sa kitaan mo. Hindi ka rin naman agad makapag-ipon eh. Meron pinapasok ngayon yung mga ibang yung mga ibang ano ba tawag doon sa mga bilihan ng mga sasakyan, yung mga motor. Diba meron yung mga hulog down payment, mga ganun. Siguro yun yung mga makukuha nila. Mas maganda yung pinaghihirapan talaga nila. Hindi yung nandun yung leverage ng pag may kaya yung parents. Tapos syempre pinangarap nila na parang niyabang mo yung motor mo. Bili naman pala ni mama at papa. Ayun ang masakit doon. Yung panay-flex. Hindi mo ipeflex mo yung sasakyan mo, motor mo. Hindi mo naman pinaghirapan. Parang kay mama, papa. Anong say mo sa mga ganun? Kasi maraming ganun ngayon eh, na i-flex nila na hindi naman talaga galing sa pinaghirapan o sa sarili ng bulsa yung mga gamit nila. Anong nasa isip mo tuwing nakakita ka ng mga ganong klaseng tao na mahiling mag-flex sa social media? Ewan ko ba bakit ganun, di ba? Kasi pero ngayon, realidad ngayon, uso yung ganun talaga. Hindi natin maiwasan yun eh. Paano ba maano natin yun eh? Hindi na natin maano kasi basta ang number one doon, ingat lagi sila dapat sa pagdadrive. Yun yung importante na kahit bili lang yan ni papa mama pero pahalagahan pa rin nila. Pahalagahan pa rin, no? Isinop pa rin, hindi yung hindi galing sa'yo. Hindi mo pinaghirapan. Balahurain na. Kasi iba ganun talaga eh. Kasi marami ring nangangarap na yung iba nga nasa edad na 30 mahigit na wala pang sariling unit. Nangangarap na magkaroon ng ganito. Kaso nga lang, syempre, yung mga responsibilidad na mas kailangang unahin. Kaya hindi sila kaso nga lang yung ibang mga kabataan na maagang nagkakaroon na nate-take for granted nila yung mga benefits came from a good family na pinapakinabangan nila. Ayun nakakalungkot doon sa part na yun. Pero nakakatuwa din naman yung mga kabataan na appreciated at inaalagaan din talaga yung kasi may kita mo yun. Kita mo yung motor ko na isa. Ilang taon na ba yun? 12 years old. Meron pa akong 12 years old. Yung Mio ko, 8 years old. Sing edad ng pamangking ko. Kita mo. Pero pag dinikit mo dun sa mga baguhang motor ngayon, tingnan mo, sino mas luma yung sa kanila. Ganun mag-alaga, di ba? Laspag na, di ba? Ngayon, dito naman kita tatanungin niya. May isa pa akong tanong when it comes to mga units. May mga owner ng mga unit na pag umidad na ng 2-3 years yung unit nila, binibenta or tapos bumibili ng bago or swap, add, gano'n, para mag-upgrade, gano'n. Anong thinking mo when it comes to ganong situation kumpara sa mga tao na kinikip nila from the very first unit to second unit, chine-cherish nila hanggang sa, alam mo yun? May ganun talaga ako. Ako yung ganun na tipo na ikikip ko yan kasi parang ang dami ng pinagdaanan mo dun sa motor na yon.
Kasi yung wave ko, number 1 yung wave ko. Hindi ko ibebenta yan kahit anong mangyari. Nandyan lang siya. Kahit nakatambak lang, di ba? At least nandun nakikita mo nandun pa rin. Ano yun parang kumbaga sa investment mo na yun Nandun na yung investment na memories. Number 1 yung memories. Saan mo na nadala? Kung ano ba nangyari sa'yo dyan, parang gano'n, niligtas parang mo yan. anong stage ng buhay mo nung ano mo nakuha mo yung unit na yan. College ka pa noon, nag-aaral ka pa hanggang nakatapos ka na ng schooling, nag-aaral ka na, nandun pa rin siya, nakapangasawa ka na. May history talaga yan, no? Pero yung mga nag-add swap, kasi ewan ko para sa kanila, ewan ko kung anong iniisip niya, siguro, para na siguro ng hindi na ako bibili, kung baga, palit dagdag, may tawag silang palit dagdag May motor ka, sa swap ko sa Raider mo, o anumang klaseng unit, magdadagdag na lang ako. Parang upgrading na Ang galing, no? Ramdam kita dyan, kuya. Kasi bago ako mag-decide, makakita kasi ma-influensyan ka ng mga decision making na napapanood mo din Tsaka nakikita mo sa paligid Sabi kong ganun, karapat dapat bang bumili ako ng panibagong unit kung ibebenta ko din tong una kong unit? Parang ganun yung nasa isip ko Kasi parang, may pagka-sentimental ka doon sa gamit na yon kasi for example, sa part ko, pinakauna kong unit, tapos bibili ako ng bago. Sabi ko, siguro hindi pa talaga napapanahon na magkaroon ako ng bago kung wala akong full cash na pambili doon sa bago na yun. Parang ngayon yung nasa isip ko Rather than ibenta ko tong unit ko to, pandagdag doon sa budget na meron ako para makabili ng bago, parang feeling ko na hindi ka pa handa kasi wala ka pang full cash Pag may pang full cash ka para pambili mo doon sa bago mo, ayun siguro yung time na talagang handa ka. Iniisip mo yung kaagad, no? Yung mangyayari kaagad, no? Yun ang inaano mo Parang, kailangan ko ba bang mag-upgrade? Kailangan ko ba bang parang pamasok ko lang naman to. Parang Tsaka dumating din sa point na sinabi ko kay father ko na bala ko pa mag-change ng unit. Ang sabi niya sa akin, bakit sira na ba yung unit mo? Sirain na ba? Sabi niya, itinitirik ka ba ng unit mo? Sabi niya ganyan. Kung hindi ka naman umabot sa ganung part, anong rason para bumili ka ng bago? Ngayon wala kang ini-stress kasi wala kang binabayaran o hinuhulugan na unit. Na motor, no? Sabi niya ganyan. Tapos kukuha ka ng bagong unit, tapos kamukat-mukat pa, baka kunin mo rin na unit, hindi brand new, doon naman sumakit yung ulo. Sabi niya. So parang pumulot ka lang din ng bato na pinukpuk-puk mo sa ulo mo. Which is, I get it din talaga. Cool lang din. Pero ito, tatanungin kita, Jeno. Sige. Anong pangarap mo sa buhay ngayon? Dati nung nakagraduate ako ng kolehiyo, ang taas ng pangarap ko sobrang taas ng pangarap ko. Kasi lalo na, syempre, tinapos ko sa finance, may mga naituro sa school na when it comes to ganto, ganyan, mga modern initiation. Sabi ko, gusto kong ganyan, gusto kong ganto. Taas ng pangarap ko. Pero ngayon, lately lang, no, nakaranas ako ng pagsubok dito sa buhay na meron ako ngayon, lately lang, biglang pumasok sa sarili ko na mas gusto kong piliin yung mayroon peace of mind, tapos yung may simpleng bahay lang, ganun. Tapos may security lang sa buhay. May kontento ka sa buhay, parang Ewan ko, biglang pumasok kasi aanhin mo yung maraming galawan, maraming pera or maraming business. Kung yung stress mo naman, yung stress load mo, yung lagpas pa sa'yo, no? yung tipong parang gusto mo na lang din mawala sa mundo. Alam mo yun, anong sense na sobrang daming pera mo na hindi mo alam kung totoo pa yung mga tao sa paligid mo? Tama. Na kung hanggang kailan nandyan yung pera na meron ka. Anong klaseng effort yung kailangan mong gawin para ma-stay yung pera mo na yan or yung karangyaan mo na yan. Alam mo yan, may mga ganun. Siguro yung gusto mo yung yung pumapasok na si Idol, si Gio Ong. Alam mo yun, napanood mo yung mga niya. Yung mga vlogs niya. Yun, ang ganda nun, di ba? Ang ganda. Relax lang. Relax siya. Hindi ko siya masabing totally na simple yung buhay ni Gio Kasi syempre makikita mo rin yung mga galawan nila, talagang gumagastos din talaga ng malaki. Kita mo naman yung sasakyan nila, big time talaga. Pero yung pinapakita nila sa screen, talagang relax talaga yung vibe nila. Yun yung magandang life talaga na layo sa kabihasnan, walang wifi, walang walang toxic. Nakikita mo nature, kayo pamilya. Yun ang masarap. Ganun. Ikaw matanong din kita, ikaw naman, anong pangarap mo sa in a near future na magiging sitwasyon ng buhay na gusto mo para sa magiging pamilya mo? Yung sarili kong pamilya na. Yung sarili ni ate mo. Siguro yung may matatawag ka talagang sarili talaga, yung sa inyong dalawa, yung sariling bahay, lupa. Bahay at lupa, business. Yung business lang na small business.
Yung parang may business kayo sa baba, tapos yung bahay nyo nasa taas. Yung alam mo yun, na-imagine mo yung pasok sa thinking mo na may tindahan ka sa baba, yung saktuang lang, tindahan lang, nasa restaurant o ano man. Tapos may bahay ka sa taas. Tapos meron ka nakaparada sa sakyan doon, syempre, dapat mangarap ka na lang, di ba? Oo. O kahit van lang, di ba? Family van, ganun. Oo, kasi para isang shootan lang, kasya lahat. Bakit yung yung sports car, panchicks lang yun, hindi tayo pwede doon. Chicks lang yan. When it comes to sa mga kuya, tawag dito sa mga nahihilig sa mga ganyan, sa mga sports car, sports bike, anong thinking mo pagdating sa mga taong mahilig sa ganun? Siguro, inaano nila yung kagaya ng sa sports bike, sports car. Sobra-sobra na yung pera nila nun. Oo. Tayo, lang tayo talaga hindi naman tayo mahirap. Tamang Disenteng ng lang tamang civilian. kumakain lang tayo ng 3 beses sa isang araw. Yun lang tayo, nandun tayo sa level na yun Aha. Pero, salamat pa rin tayo sa taas kasi paggising natin, unang-una salamat ka. Naggumising ka, bago matulog, syempre, pasalamat ka pa rin. Alam mo yun, yung kada pasok ng araw, salamat ka kung ano nangyayari sa buhay mo, di ba? Meron tayong motor ngayon, di ba? May mga sasakyan tayo ngayon. Kaya salamat pa rin kung anong binibigay, di ba? One last question, kuya. Naku-curious ako na itanong sa'yo. Kung masisipat or kung mamimit mo yung batang ikaw, ano yung maipapayo mo sa kanya na gawin mo or hindi mo dapat gawin? Ano yung mga words of wisdom na gusto mong sabihin sa kanya para mas mapabuti yung buhay or yung outcome niya? Ngayon, Oo. sana nagsipag ka pa. Yung alam mo yung kasi, hindi naman tayo, hindi natin alam yung kung ano nangyayari. Pero ngayon, di ba, sana sinipagan mo mag-aral kahit, di ba, nakatapos naman ako ng college Sana sinipagan mo pa mabuti, huwag ka nagbulakbol. Hindi, sabi ko naman, hindi naman natin may iwasan yun, nasa tao. Rin naman yun. Karamihan ngayon, nagbubulakbol. Pero sana, sabihin ko sa batang ako, sana sinipagan mo para mas maganda pa. Pero ngayon naman, hindi naman ako nagsisisi kung anong meron tayo ngayon Kasi yun, ginagrind pa rin natin hanggat kaya, di ba? Ngayon nga, pangarap ko. Sa totoo lang, nag-email ako sa mga abroad Gusto ko rin kumita ng kahit dollars na, di ba? Magawa natin tong bahay na to, di ba? magandang kitaan May talaga. tiles natin to, may aircon natin, centralized, di ba? May nakaparadang mga sasakyan dyan sa labas. May bala ka din pala talaga mag-ibang bansa yan. Oo, yun yung tanong ko sa... Kasi pag nandito ka sa Pilipinas, kita mo na lang. Magkano kinikita minimum wage? 570. Pag nasa abroad ka, convert mo yung 1 hour doon, 1,000. O di ba ganun lang din. Kaso, mataas nga lang yung cost of living doon. Di ba? Pero nasa tao na lang din naman yung kailangan mag-ipon. Diba? Paano yun niya kung nagkaroon ka ng chance mga ibang bansa, tapos na nataon na mayroon ka ng anak, as in maliit pa, baby pa, sumabay yung oportunidad na makapang-ibang bansa ka. Anong pipiliin mo nung time na yun? Mag-stay ka dito dahil dyan may bago kang anak? Para ma-expend mo yung time para sa kanya o ano. Or mangingibang bansa ka na hindi mo siya makikitang lumaki? Sa akin naman kasi ganito. Bakit ka mangingibang bansa? Para rin naman sa kanya di ba? Kailangan mag-sacrifice ka ng isang way na, paano ba isang way o isang method. Gano'n. Na para, bakit mas ako mapabuti siya. Bakit ba ako lilipad? Para rin naman sa kanya di ba? Magsasakripisyo ko kahit di ko siya makita. Para rin naman sa kanya sa paglaki niya, para sa pamilya, di ba? Siyempre, pipiliin ko na mag-abroad. Meron naman tayong mga cellphone, di ba? May video call may video call na ngayon. Monitor mo, pwede ka magpakabit ng CCTV nakikita mo yung mga galaw ng pamilya mo Oo. Doon ako sa Pero siguro may bakasyon naman. Siguro magbabakasyon din ako. Extend ko doon sa family, di ba? Kung makapang-ibang bansa ka man, kuya, ano yung pinakamahabang range of time na possible kung sakali na mag-i-stay ka doon? Kasi normally yung mga nag-iibang bansa naman is ang reason doon is para makaipon ng kapital, di ba? Tapos uuwi, di ba? Pero meron ding iba na nangingibang bansa kasi gusto nila kunin din yung pamilya. May ganon bansa. Yun ang gusto ko mapuntahan na bansa, yung kukuhanin mo yung pamilya mo para doon kayo ngayon mga mamuhay. Okay. Yung parang ganon, doon ka. O kaya, mag-iipon ka muna doon, tapos balik ka rito, magtayo ka negosyo mo, sarili. Mga ilang taon niya sa tingin mo? Kasi, ang mga taon naman yun, mababa. 2 to 3 years yung yung kontrata. Pag hindi mo yun yung kontrata nun, may kaso ka, automatic yun.
2 to 3 years yun. 2 to 3 years tapos pakiramdaman mo kung babalik ka pa o hindi. Pero kung may possible na, di ba, yung mga Europe, country natin, pag tumagal ka ng ilang taon ba yun? 3 to 5, mga ganun. Yung magkakaroon ng residential visa. Pwede mo kuhanin yung family mo. Kung palarin man na ganun, edi sama mo yung family mo, di ba? Oo. Doon kayong magano, di ba? Doon kayong magtumira, magtrabaho, ano man, di ba? Para kasama mo sila, nagtatrabaho ka, kasama mo sila. Kung sapat na yung kinita mo, naipon mo, balik kayo Pilipinas. Dito pa rin talaga Sa lupang sinilangan, sabi nga nila, di ba? mapipili mo mag-retire, no? Kapatid, kamusta yung natin, yung yung mga nakaraang buhay-buhay natin? Mga kwentuhan natin. Yung mga batang ama tayo na pinasok mo nung hindi natin inaasahan na nakabuntis tayo, mga ganun. Actually, yung regarding dyan, isa yan sa sa experience ko na hindi ko malilimutan kasi malaking malaking obligasyon yun. Actually, nag-start akong magkaroon ng anak. Nagkaroon ako ng commitment. Ano pa lang ako noon? 19 anyos. Yung mga kasagsagan nyo ng mga bunso nating kapatid. Kasi magkabatch kayo noon di ba? Magkabatch kami ni Rosby. Bali, ewan ko lang kung halos magkasabayan kami nagkaanak ko, mas nauna lang siya. Pero mayroon kaming similarity sa nangyari, which is hindi nag-work out yung relationship. Mga ganun. But the thing is, parang ang nangyari po is, hindi na ipinilit yung relasyon na hindi naman na nag-work out. Pero syempre, magkakaroon ng effect yun sa mga bata. But the thing is, syempre, ang magagawa ko na lang doon is sumuporta sa kanila sa malayo. Sustento, pag may time or merong chances na magkaroon ng conversation, magkaroon ng approach. Yung usap nga, parang gano'n, no? Yung sustento sa anak, gagayan. May time to time, nakakapag-usap naman kami. Kaso nga lang, bibihira lang din. Hindi ako yung naging typical na tatay na broken family na ipinipilit ko yung sarili ko sa mga anak ko na pinipilit kong puntahan para hiramin, gano'n. Kasi at the same time, nakakalungkot isipin na meron akong broken family, pero alam mo yun, inisip ko rin yung magiging reaction or mararamdaman nung stepfather nila at the same time na pag ipinilit ko or ininsist ko yung presence ko sa kanila while meron ng bagong partner yung mother nila, syempre mahirap din yun dun sa partner nung Hindi mo ba pwedeng kausapin na lang si partner ni dati mong kinakasama para maging sports lang, parang ganun, para lang doon sa mga bata, parang ganun lang. Actually, okay naman yun, yung part na yun. Pero hindi siya sumagi sa isipan ko Parang, pwedeng maging sports tayo, ganyan. Ito yung disposisyon ko sa buhay ng mga anak ko. Even though separated na kami ng mga mother ng mga bata. Pwede naman yun. Pero parang bukod sa binigyan ko na rin siya ng respeto dun sa buhay ng mga bata at saka nung partner niya, which is yung ex ko, ang inisip ko na lang din sa sarili ko na sooner or later, merong chances na mapunta sa akin yung mga bata. Ngayon, hanggat maaari, sabi kong ganun, I'll try to ready myself na pag dumating yung panahon na yun na umuwi sila sa akin, is ready ako. Parang ganun. Pero sana, minsan, sa isang linggo, kuhanin mo sila, bigyan mo sila ng bonding time, parang ganun, family yan. Pwede naman din yun. Okay din naman siya. Pero, ewan ko kung anong nangyayari sa akin din ngayon hindi ko rin naman masabi na perfect akong person. I'm still working on myself din. Kasi trauma is trauma, challenges is challenges, hardship is hardships. Hindi ko masasabing strong na rin ako ngayon. At this age, hindi ko pa rin masasabi yung sarili ko na konkreto na ako sa mga galawan sa labasan, na solid na ako, na hindi na ako masyadong naapektuhan. Affected pa rin ako sa mga nangyayari. Especially at the very young age, yung mga ganong klaseng experience is traumatizing, lalo na kung hindi nag-workout. Kaya ngayon, focus din muna ako sa sarili ko. Binibuild ko yung sarili ko paunti-unti. Pero even though you build yourself, start on something naman, kasi hindi naman all throughout pataas yun na goods na pag binild mo yung sarili mo. There are times na magpo-fall off at magpo-fall off. Kasi nga, dapat may mistake talaga. Kailangan madapa ka para matuto ka. Po. Ayun na nga yun ayun talaga yung sinasabi nga nila na humuhubog sa isang tao, na para mahubog ang isang tao is
madadapa at madadapa ka na paulit-ulit. Para parang lumakas ka, ano ka, 'di ba? Pero depende na lang sa'yo kung tatayo ka sa pagkadapa mo o hindi na eh. O gagamitin mo yung pagkadapa na yun para lumugmok ka na lang, o gagamitin mo yung pagkadapa na yun para lumakas ka. Yun yun eh. Ganun na nga yung nangyari. Kaya hindi man nakaka-proud, pero syempre, I'm looking at myself na I want to be a better person sooner or later. Pero hindi naman siya ganun kadali, but I'm working out. Nice. Naman din doon. Be proud for you, brother. Yes, Salamat. Anyways, kuya, nagkahaba na yung kwentuhan natin. Thank you so much, kuya, for your time. Guys, thank you so much sa panonood. Maraming salamat. And here is the end of our vlog. Thank you so much. Peace!